Okay mga bro, bali meron na naman tayong gagawing isang digital na orasan dito mga bro. Ayan. So ang mangyayari dito mga bro ay i-convert daw natin sa 12 volt battery, sabi ng may-ari. Dahil ayaw daw mag-power mga bro kapag nilagyan niya ng battery na AAA na dalawa. So tingnan natin. So ayan mga bro, meron siyang battery na dalawang AAA. Ayaw umandar, oh. Ayaw mag-power. So testirin nga natin mga bro kung baka lubat naman yung kanyang battery bago natin i-convert sa 12 volt. Okay, testirin natin. Baka lubat naman yung battery, pero bago naman yung battery niya mga bro. So check natin. So malakas naman yung kanyang battery mga bro, 3 volt. So dalawang 1.5, pag-plusin mo lang yun magiging 3 volt. Ayan, oh. Okay. So ang isa pang, may isang option dito mga bro, may kwan dito, oh. May salpakan ng 5 volt dito. Kapag ginagamitan daw ng ng charger ng cellphone ay umaandar naman daw, sabi ng may-ari. Ayun, oh, meron siyang pinaka-socket doon, oh. So subukan nga natin sa charger ng cellphone kung kwan. Pero tanggalin na natin tong battery. Subukan natin sa charger ng cellphone kung magpa-power siya. Bali ito yung kanyang kwan mga bro, oh. Pinaka-connector. Ayan. Susubukan nga natin. Saksakan natin ng charger ng cellphone. Okay, so i-kwan nga natin kung magpa-power. Ayun. So bali nag-power siya mga bro, oh. Kapag nasusuplayan ng 5 volt. Ibig sabihin mga bro, kapag 3 volt yung isusupply mo, yung dalawang ganito na naka-design dun sa kanyang likuran, hindi niya mapapagana dahil kulang sa supply. Okay, so sabi kasi ng may-ari, pag sa kuryente ginagamitan ng charger pwede. Ngayon, ang problema, pagka wala silang kuryente sa bahay nila, hindi nila magamit. Kaya ipapakonvert daw dito sa 12 volt battery. Okay, so ituturo ko sa inyo mga bro kung paano ito i-convert sa 12 volt battery. So ang gagamitin nating mga bro, itong din lang na ito, itong connector na ito, yung gagamitin natin. Yan, so takpan na natin ito. Okay, so ang mangyayari, puputulin natin dito, lalagyan natin ng regulator, tapos lagyan natin ng wire papuntang battery. So bali ang gagamitin natin dito mga bro na pinaka regulator natin, ito, oh, L7805 yung kanyang number. Hindi makita, oh. Ayan, malabo. L7805 mga bro yung number nito, tapos apat na diode na kwan. Ito, oh. Ito. Yan. Apat na diode na IN4007 yung gagamitin natin. Yung nalaglag yung isa. So, bali apat siya mga bro. Gagawin nating bridge ito para maging baliktaran yung pagkabit sa battery. Para kahit mabaliktad ng may-ari sa pagkabit ay gagana pa rin siya. Okay. So, buuin muna natin tong natin mga bro. Ito. So bali dito sa pinakapaan ng regulator natin mga bro, ito yung kanyang input na positive, tapos yung gitna pinaka negative, tapos yung ito pinaka kanan, ito yung ating magiging output na 5 volt. Okay, kukoneksyon na natin mga bro. Subuin muna natin yung bridge na diode natin. So bali ang unang gagawin natin dito sa diode natin, gagawin natin bridge mga bro. Yan, ito munang dalawa. So itong dalawa na ito mga bro ay pagsasamahin natin yung dalawang kulay na gray na yun. Yan yung dalawang kulay silver o gray. So ihinangin natin yan mga bro. Pagsasamahin natin yan. So bali napilipit na natin mga bro, hinangin natin.
Yan, pagsamahin natin yung dalawang may green na yan, yan yung ating cathode. Okay. So hinangin natin. Ayan, nahinang na natin mga bro. Okay, kunin naman natin yung dalawang diode natin. So bali ang pagsasamahin naman natin mga bro ay yung walang kulay na silver. Ito naman, yung ating anode naman yung pagsasamahin natin. Okay, pagsamahin natin. Okay, bali na pagsama na natin mga bro yung walang kulay, yung ating anode. So hinangan natin. Okay, nahinangan na natin. So dito naman sa kabila mga bro, ganyan natin. Yan. So pagsasamahin naman natin yung itong kuna itong cathode natin, tapos yung anode. Yan, ganyan. So bali na pagsama na natin mga bro yung kuna natin, cathode sa anode. Pagsamahin din natin itong sa kabila. Ayan. Okay, pagsamahin natin, pilipitin natin. So bali ito na mga bro, oh. Ayan. So bali itong ko natin, nagsamang dalawang cathode natin, ito yung papuntang supply ng regulator sa positive ng regulator. Ito namang dalawang anode na pinagsama, ito yung magiging supply na negative dun sa pinaka regulator natin. Okay, paghiwalay natin. Ayan. So bali ito naman mga bro, ito yung magiging AC natin papuntang battery. Yan yung magiging baliktaran sa pagkabit sa battery. Okay, so ihinang muna natin sa ating regulator itong dalawang may kulay na ito papuntang positive ng regulator. Okay. So bali ito yung regulator natin. Ayan. So punduhan muna natin mga bro para madaling kumapit. Okay. So ihinang na natin mga bro yung dalawang kuan natin, cathode natin. Ayun yung dalawang kuan na yun. Saan na yun? Ito. Dalawang kulay gray dun sa magiging positive nya. So hinangin natin ha. So ganyan natin mga bro. Yan, para makita nyo. Okay, nahinang na natin yung dalawang cathode natin sa positive ng regulator. I-connect naman natin yung dalawang anode dun sa pinakagitna ng paa ng ating regulator. Okay, so hinangin natin mga bro. Ayan. So ito naman mga bro, itong hindi nalagyan, ito yung magiging 5 volt natin, output na 5 volt. So mamaya natin yan i-connect yung connector natin. Okay, so lagyan natin ng mga bro, wire na papuntang battery. So punduhan muna natin mga bro ng magnet ng soldering lead. So ihinang na natin yung pinaka wire natin na papuntang battery. Ayan. Okay. So nahinang na natin mga bro, oh. Ganyan lang. Ayan. Ayan, oh. Sana masundan nyo. So positive kung ito mga bro, pula at saka itim. Pag kinabit na sa battery, ito. Pag kinanik na natin sa battery natin, kahit alin dyan,
pwede kahit ganyan, kahit ganon, pwede lang. Okay, so i-connect naman natin yung pinaka natin, connector natin. So tanggalin muna natin yung kanya sa likod. Ayan, so itabi muna natin, putulin natin mga bro ito ito putulin natin dito. Okay, naputol. Tapos balatan natin. Ayan. So ang kanyang wire mga bro ay pula at saka itim. Sigurado mga bro ang positive nito ay itong pula. Ayan. So applyan natin mga bro ng soldering lead yung wire natin, para madaling kumapit dun sa may pinaka regulator natin. Okay, so yan, i-connect na natin mga bro sa output ng regulator natin. Bale yung positive natin mga bro dito sa kanan, yung paa ng regulator sa bandang kanan. Yan. Okay, tapos connect naman natin sa gitna yung kulay black. Yan, sa gitna na yan, connect natin. Okay, bali na i-connect na mga bro. Ayan na siya Ayan. So testingin natin ngayon kung magpa-power yung natin. So bali kapag kinonect na natin sa battery natin mga bro, pwedeng ganyan, pwede rin ganon, kahit baliktaran. Okay, subukan natin ikabit kung siya magpa-power. Wala pa siya kasing yung ipit. Lalagyan na lang to ng may-ari. Okay, susubukan natin isaksak ngayon. Kahit test muna natin mga bro kung mayroon siyang voltahe. Kalimutan natin. So check natin. Ayan, so bali mayroon siyang 5 volt. Okay, so testingin natin kung magpa-power. Saksak natin doon yun sa may yun, sulbungan na yun. Nako, walang power mga bro. So check na natin, baka nag-drop naman yung natin regulator. Check natin yung papuntang nako, 1.9 na lang nagda-drop mga bro sus. So dito sa kanyang input, subukan natin. Ayun, nagpa-power siya pag tinutusok ng tester. 11.3. So dito naman, testing natin kung mahina yung battery natin. 12 volt. 12 volt naman. So testing natin dito, 12 volt. Pagdating dito, 11. Pagdating naman doon sa may 1.7 na lang. So sa battery, 12 volt. Ayan, 12.8. Ayan, bali 12.8 mga bro. Ayan. So nagda-drop. Nako, baka kwantong regulator natin 1.7. Subukan nga nating lagyan mga bro ng capacitor. So tanggalin muna natin ito, isang wire. Lagyan natin ng capacitor, baka mapaandar niya. Okay, so applyin natin mga bro ng kanyan soldering lead yung regulator natin. Lagyan natin ng capacitor, baka sakaling mapaandar niya. Kinakapos mga bro.
So bali lagyan natin mga bro ng 470 microfarad 10 volt dahil 5 volt yun yung regulator natin. So apply natin ng kwan, subukan natin lagyan, baka mapandar niya. Okay, subukan natin lagyan mga bro ng capacitor. Yung negative ng capacitor lagyan natin sa negative ng regulator. Ayan. Tapos yung positive ng capacitor ilagay natin sa positive ng regulator dun sa output na 5 volt. Okay, so nalagyan natin mga bro ng capacitor. Subukan natin ikabit ngayon. So natanggal pala mga bro yung kanya. Natanggal yung capacitor niya na yung pagkahinang oh. Ayun oh. So ulitin natin hinangan. Ayun. So meron na mga bro, nag-power na oh. Kailangan lang pala ng capacitor. Ayan oh. Oh, so subukan natin baliktarin kung magpa-power. Tanggalin natin positive natin. Yung negative natin ilagay natin doon sa positive. Yan. So ayan. So okay na mga bro, nag-power na siya. So bahala na yung may-ari na kuan mag-set dito. Kapag katatanggalin na naman natin sa battery ay magbabago na naman yung setting niya kapag isinit natin yan. Okay, so subukan nating tanggalin ulit. Ayan. Susubukan nating i-dikit. Okay, so yun lang mga bro, capacitor lang pala yung kulang niya kaya hindi niya mapag-power. Ayan. So okay oh, yung conversion natin. Okay, so ganun lang mga bro. Sana nakatulong ang video ito kahit paano sa pag-convert ng digital na orasan. Okay.